Good morning mga ma'am sir, it's your boy Sir Troy. And for today's video, sa loob ng halos 2 linggo na paggamit ko dito sa motor na ito kay FKM Slick 150, ay ibabalik na natin siya sa planta sa San Simon, Pampanga, no? Para iba naman ang ipakilala ko sa inyong motor sa mga susunod nating vlog. Ayan, puro tayo ride, hindi na natin nalinisan. So anyway, pakita ko sa inyo yung kanyang itsura. So sa harapan, meron siyang pagkakahawig doon sa kanyang kuya na si Slick 400. White na may halong carbon inspired na mga fairings. Slick lang, kumbaga. Tapos meron tayong top box bracket, ready na rin siya. Ang ganda ng kanyang likuran. Ano lang talaga, slick lang, simple. Malaki yung kanyang footboard. Tapos hindi makalat dito, no, sa kanyang handlebar. Naked, simpleng-simple kumbaga. Tapos ABS harap at likod, all LED, fuel injected, 4 valves. Sa mahigit or halos 2 linggo ko siyang gamit, parang twice pa lang ako nagkarga sa motor na to. Ayan, responsive, matipid. At pagdating sa kanyang maintenance, mura lang. Maraming piyesa. Kasi mostly, mga motor na gumagamit ng GY6 na CVT, maraming kasukat yan. Kaya pagdating sa mga parts na kailangan niya, or sa mga palitin na parts, halimbawa sa CVT, marami siyang pwedeng makasukat. Especially sa makina. Same lang siya ni Venture 150. Ang kaibaan lang nila is more off-road oriented yung isa. Both kasi yun on and off road. Unlike dito kay Slick 150, more likely on ano lang siya, concrete and asphalt. Hindi kasi nakaset yung mga suspension nito for off-roading. Although pwede mo naman siyang ipang off-road, pero hindi kasi siya yung parang pang performance ni Venture na ADV talaga, na nakapang adventure setup. More likely pang touring siya, city and long drive. So sa city, madali lang siya dahil bukod sa siya ay scooter, hindi siya sobrang lapad, matipid, magaan, meron kang spacious na footboard, liquid cooled pa siya. At hindi lang yon, pagdating sa market, napakalawak ng target market nito, dahil bukod sa pwede siya sa babae, kahit anong yan, kayang kaya. Kahit hindi katangkaran yung gagamit, pwede. At hanggang sa katangkaran naman, okay pa rin siya dahil malaki yung kanyang legroom. So basically, ito dati yung kanyang straight competitor, itong nasa harapan natin. Pero nung dahil nagtaas na sila ng 10cc, hindi na daw sila magkategorya. Hindi ko ba alam. Alam ko same pa rin naman sila. Pagdating kasi sa performance at sa ergonomics ng motor, halos competitor pa rin sila. Ang difference lang nila, syempre naka full digital si competitor, at itong si Slick 150 natin ay gumagamit pa rin siya ng analog display panel. Pero ang malaking kaibahan din kasi nila, alam ko, ABS parehas itong gamit ko, at mas mababa ang presyo. Imagine mo yun, nag-o-offer siya ng much better na safety functions or safety features, pero kaya niyang babaan yung presyo. Yan yung inam sa mga motor ni FKM. Alam mo yun, yun lang naman kasi yung kailangan mo dun. Kapag bibili ka ng motor, reliable,
makakarating ka sa pupuntahan mo, at mas maraming safety features na ino-offer. Bakit may mga ibang motor na isa lang yung ABS na kailangan nilang ilagay sa motor, tapos ang mahal-mahal pa, samantalang mayroon namang mga ganitong motor na affordable, tapos kaya nilang ibigay yung much better na safety features? Kasi meron nga tayong Venture Ultimate may traction control, idling stop system, ABS, pero mas mababa pa yung presyo niya kesa dun sa kanyang straight competitor na ADV. Imagine yun. So hindi naman tayo gumagawa ng comparison vlog ngayon. Kumbaga binabanggit ko lang sa inyo na kung practical na motor ang hanap ninyo, at the same time yung reliability at quality pasok na rin talaga sa standard ng mga Pinoy. Alam mo naman mga Pinoy, tataas ng standard, talagang pasok na, no? Pasok na pasok sa panlasa ng Pilipino ang FKM, lalo na sa budget. Alam mo naman ng Pilipino, hindi naman lahat maluwag-luwag sa budget. Karamihan naman sa atin ay mga budget dependent, ganyan. And ito pa, bakit sa mga karaniwang talyer, eto guys, sa mga makakapanood at sa mga nakakaalam, bakit sa mga talyer, pansinin nyo, bakit mga madadalas nyo makita dyan mga example lang to, hindi tayo naninira dito, ito lang yung pansin ko. Madalas kong makita sa mga talyer, mga Raider, Sniper, ito mga NMAX, ganyan, Smash, Bajaj, Mio, ganyan. Yan mga madalas kong nakikita sa talyer. Ang tanong ko lang, napapaisip lang ako, sirain ba yung mga motor na yan? No? Ito, Aerox, ganyan. Yan yung mga motor na kadalasan ang dami nilang pinapalitan. Mags, tambucho, pinapalakas yung makina. Sirain ba yung mga motor na yan at kailangan yung ipagpapagawa, no? Ako kasi lahat ng motor ko stock Hindi ako tawag dito, hindi ko sila pinapakialaman, kasi kaya ako nga sila binili dahil tiwala ako doon sa mga nakalagay, or doon sa mga stock parts or genuine parts na nakalagay sa motor ko. Hindi ko sila kailangan pagpapalitan or like yung ating Venture 150. Wala man akong pinababago sa CVT nun, ganyan. So yun lang katanungan ko, bakit itong mga nasa mainstream na motor, yung mga uso, sila pa yung mga madadalas sa mga talyer. Di ba reliable yung mga yan? Bakit pinagpapalitan yung mga genuine parts yan, ganyan? Kaya naman itong si FKM ay ini-introduce natin sa masa, dahil ito yung much affordable ng nakararami. Ang problema lang kasi kesyo China daw, ganyan, or kaya nabibigyan ng pangit na imahe yung brand. Pero imagine this, alam mo ba na yung mga Hapon na brand na yan, yung mga piyesa ng mga motor nila sa China rin nagpapagawa? Bakit kamo? Kasi mas mura yung production cost. Yan number one na reason dyan bakit karamihan ay nagpapagawa sa China. Mura yung production cost. Para sa suspension niya, malambot yung suspension nito dahil malaki yung kanyang inner tube sa likuran. At sa harapan naman, although naka-telescopic fork siya, saktong-sakto yung timpla nung kanyang suspension. Ang ganda ng play. Hindi ka makakaramdam ng sakit sa braso or sakit sa puson kapag nababounce ka or nakakasagasa ka ng mga lubak. Pagdating naman sa kanyang mga gulong, maganda yung traction nung kanyang gulong, at the same time hindi mabigat para sa motor dahil 120 yung likuran, tapos rim 14 siya parehas. So kung ang hanap mo ay pang city drive lang, pamasok, pang araw-araw, pang daily, at the same time pwede na rin sa long rides, pwede na itong si Slick 150 sa presyong 120,000.
Napakamura na po nun. Para sa fuel injected, 4-stroke, 4 valves, all LED. At the same time, hindi na rin pahuhuli yung kanyang aesthetics. Pero kung gusto mo na ang pang all around, like ganito, nag semi off-road ka or off-road talaga, and then paved roads din, long rides, ganyan, at mas malawak na modification, mag ADV Venture 150 ka, kagaya nung gamit natin. Pero kung mas gusto mo ng tech loaded, meron naman tayong Venture 150 na Ultimate. Eto, medyo off-road to. Malambot din talaga yung suspension niya. Pero syempre, kung hindi siya ADV ready or hindi siya off-road oriented, ingatan mo lang din talaga siya dahil yes, maganda yung suspension niya, pero yung bearing mo naman kawawa, di ba? Same lang din yan sa ADV. Lamang lang sa ADV pagdating sa play ng kanyang suspension. Yun kasi is variable yun, ano, kung kapag mas nabibigla siya, eh dun gumagana yung kanyang ano sa likod, yung kanyang yung extra canister sa likod ng suspension. Ganon. Uy, shoutout Imprint Customs, parehas tayo na suot. You know, just keep riding. Imprint Customs. Alright, Global Asiana Business Park 1. So bago natin i-return itong si Slick 150, maraming salamat sa FKM Motorcycle Philippines, especially kay Sir Angelo, kay Ma'am Dyrene, na nag-aasikaso sa atin lagi, no, para tayo ay makapag-review ng mga bike nila. Hello. Yeah. Ayan guys, so dito na tayo sa warehouse. Yeah. Hi ma'am. Teka, lunchtime na ba? Sir, kamusta? Parang saglit lang Ano, isang linggo na nun? So lunch break, solong-solo natin ang warehouse. So ito yung motor na ginamit natin, itong Slick 150. Ano, halos kamukha niya talaga yung Slick 400. Smaller version lang. Ito yung Slick 400 natin. Gwapo, di ba? So ganyan yung isang motor natin, guys. Pero kulay red. So ito yung kamakailan lang na mga ni-review natin, Victorino. Tapos meron na rin tayong upload nito, 3GP. At ngayon, kuha tayo ng bagong bike na i-review. Hindi ko lang sure kung alin dito sa dalawa, pero I think, tingin ko pula na Labi 150. So ito naman yung kanilang modern classic na scooter. Meron tayong gray. Glossy siya pero kung matte ito, ang ganda niyan, parang battle gray yung kanyang kulay. At meron tayong red. And then sa ibang bike naman nila, ito yung kanilang isang naked bike na napaka-astig talaga at napakaganda ng performance nito, si Falcon 400X. Top speed nito 160, saglit lang kuhanin. Actually, Boss Ironman finisher nga ito Dalawa itong bike na to. Matatag yan. Ang ganda rin ng color combination na to, no? Orange. Tapos naka-classic scrambler seat assembly tayo. And then sa mga ADV naman natin, ito yung pinakamalupit sa lahat. ADV Venture 180. Ang astig ng kanyang rims. Pang high-end. Usually yung mga ganitong style ng spoke rims, makikita lang natin sa mga high-end na big bike yan, like mga GS, ganyan. So ayan ang mga available na unit. Actually marami, mas marami nga nung nakaraan tingin ko na na lang, na pag-deliver na lang sa mga branch nila yan. So kung interested kayo mag-test ride, ito lahat ng available na demo unit nila. Mag-visit lang po kayo dito sa Global Asiana Park 1 or mag-message muna kayo para makapagpabook kayo sa kanilang Facebook page na FKM Motorcycle Philippines. Ito yan. So ito talaga budget friendly na expressway legal, 400cc sa 208,000. Imagine mo, konti lang idadagdag mo kung bibili ka ng 160cc. Konti lang idadagdag mo, naka 400cc ka na.
And meron din tayo ditong 175cc, yung kanilang Pyro. Pyro 175. Forma din yan, no? Ganda ng kulay at ng decals. Activated ba to? Uy, activated. Very nice. So yan guys, ang review vlog natin kay Slick 150. So maraming salamat ulit sa FK Motorcycle Philippines, kay Sir Angelo at kay Ma'am Diary na nag-assist sa atin para makapag-review tayo ng bike. Okay guys, kung nagustuhan nyo yung video natin at kung gusto nyo ng mga ganitong content, bike reviews and konting travels, subscribe lang kayo sa ating channel at hit nyo na rin yung bell notification para updated kayo pag meron tayong bagong video. Ride safe and see you on my next one.